isa looking back sa taong 2024, isang taon ng pagsubok, laban at tagumpay ang 2024 na nagdala ng iba't ibang hamon sa ating bayan. Mula sa mga isyu ng politika, kontrobersiya at paninindigan hanggang sa pagkakataong nagbigay ng pag-asa para sa isang mas matibay na sambayanan. Sa pagkatapos ng 2024, balikan natin, ngayon nagtapos na nga yung 2024, no? Balikan natin ang mga kaganapan na hindi lamang umaagos sa ating bansa, kundi nagbigay rin ng mga aral at pag-asa. The welfare of the people is the supreme law. Galit talaga ako. Hindi ka dumaan pagka mayor. Mga kababayan, my answer for every question. Ang pulburon video o yung mga pictures. Ilang linggo nang nawawala. Sa top 11, pang number 1 ang Manila, Philippines. Kahit is oras na ng gabi, ligtas sa mga babae dito sa Davao City. Ang Pilipinas ang may pinakamalaking gold activity sa buong mundo. Bilis ng pagtaas ng presyo at mahal na kasi ang nabibiling bigas. Hindi po ako Chinese spy. Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, President Ferdinand R. Marcos Jr. May drug addict tayo na presidente. Si Bongbong Marcos, bangag noon. Ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. I think it's the fentanyl. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. Mr. President, kung wala kay gugma o wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. Inihain na sa Senado ang isang resolusyon para amyendahan ang economic provisions sa saligang batas. Huwag mo na yung may didistract dito sa PI. Wala kayong pakialam sa PI. At ang sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko. Walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Huwag ninyong pakialaman ang konstitusyon kasi yun ang bahay opisyal ng Pilipino. Sama-sama tayo babago muli para maging milyonaryo. Even in the previous administration, walang nananalo ng 600 million, 140 million, 280 million in a month. Saan napapunta? Sino ang tunay na winner? Kayo-kayo! Mahigit 5,000 at 500 flood control project ang natapos na. Nasaan ang mga flood control? Nandyan ang mga flood control na overwhelmed lang. Anong gagawin natin? Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Naging sentro ng kontrobersya ang akap ng sabihin ni Senadora Amy Marcos na ginamit ito ng ilang kongresista upang lituhin ang mga Pilipino para sumuporta sa People's Initiative. 26 billion pesos ang nakalaan na pondo sa akap para sa taong 2025. Ang zero budget anya sa PhilHealth subsidy ay di makatarungan. Kinailangan pa ba natin na zero talaga si PhilHealth to free up 74 billion pesos, Mr. President? I move to cite Colonel Hector Grijaldo in contempt. I was waiting for Congressman Paduano to do that. Gusto mo i-cite ko na? Ano pa yung mukha mo eh? Are you not lying? No, Mr. Chair. Also, Mr. Chairman, with that, I move to cite in contempt General Wilkins. And if Mr. Quiboloy does not show up, I will cite him in contempt and have him arrested. I move, Mr. Chair, that the period of detention of Attorney Lopez be 10 days. Halos araw-araw laman ng mga balita ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. Yan ay aking papalagan. They can drag me to hell. Pagdating nila dun, ako pa rin yung presidente ng impyerno.
tuluyan ng hindi papansinin ng Philippine National Police ang anumang investigasyon ng International Criminal Court o ICC hinggil sa drug war campaign ng Duterte administration. I'm asking the ICC to hurry up and if possible they can come here and start the investigation tomorrow. Baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. Ayaw ko lang talaga ng bastos. Ayaw ko ng walang hiya. Lalo na pag pinag-uusapan natin ng seryosong bagay ng war on drugs saka Kaya extrajudicial killings. ako bastos Salamat man, wala ang Mr. hiya Chair. talaga ako. Yan ang totoo. Siguro, hindi ako dadating itong pagka-presidente kung hindi ako bastos at hindi ako walang hiya. You for Hindi ka putting it on dumaan record. pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako alam ko, dumaan ako prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. This rally in Liwasang Bonifacio is the beginning of the end of violation of the rights of the Filipino people. Kahit mawalan tayo ng boses, sisigaw at isisigaw pa rin natin ang katotohanan. Kami ang nagluklok sa inyo sa kapangyarihan. Dahil ang Pilipinas ay pagmamayari ng Diyos na may kapal. Sana hindi tayo kinakalimutan. Sila lang yung bumangon eh. Ito po ay para sa bansa. Diyos at bayan! Kami pong dalawa ni Pastor ay naniniwala na dapat tapusin na ang armed struggle dito sa Pilipinas. Katulad po ng sinabi ni Tatay Digong, ang kailangan natin sa bansang ito ay law and order. At iyan po ang ipinaglaban ni Pastor Kibuloy. Sa kanyang pinaglaban, siya po ay dumadaan sa isang pakikibaka na hindi natin siya iiwan. Hindi natin pwedeng iwan ang taong nagsakripisyo sa bayan. Pag-negotiate na, dito isagay kakuan nga, mag-ingon dyan ka nga, or siya diba? Nga, na yung mga bata na to, wala ko kapalog, egwig po ang sa mga bata na to. Nakakita sila ngayon naning nahitabo. So, nag-up ko na lang nga, wala epektuan sa mga bata na to. Yan yung nangyari mula sa Kuya. Puro false accusations lahat. Puro kasinungalingan lahat. Walang katotohanan. Kung nakikinig kayo at nanonood kayo kay Pastor, alam niyo kung ano ang pinakangaral ni Pastor. Puro pag-ibig ng ating dakilang amang pinangangaral ni Pastor. Puro pagtulog sa kapwa. Puro sa kauunlad ng ating bansa. Alias warrant of arrest address to Sylvia Simanes. Pero ang address dito, sir, Pasig City, Metro Manila, sir. Kahit na yan ay Pasig, hindi ito ang lugar para tayo magdebate. Yes, sir. Kung may reklamo ka, maghain ka na lang ng reklamo. Pero ngayon, papasok kami sa ayon sa gusto mo. Okay? This is the first time ever in the history of the Republic of the Philippines that a warrant of arrest with an address in Pasig City, sole warrant of arrest which has been shown to us, is being used to conduct an unbridled search and now destruction of the property of the kingdom of Jesus Christ. Magreklamo ka na lang, attorney, kung ito ay isang illegal na operasyon. Alas 5, papasok kami. Meron kaming dala-dala dyan, heartbeat detector. Kahit isang pie, ang kapal ng simento, malalaman namin kung may tumitibok na puso dyan. Ayun, pumapasok sila. Ayun, oh. Sinira na nila. Ang sabi ko kanina, alas 5 ng umaga, medyo papasok sila. Sinaya! Bakit kami na wala pang 30 minutes? Tapos kayo, ganyan? Yung natin situation kahapon, kahit pa pinato tayo ng mga monoblock at yung claim nila, meron tayong gift plus na ginamit ay wala pong katotohanan ng glory. Tinapunan ng tear gas, ginamitan ng dahas. Hindi kami gumamit ng tear gas. Wala kaming ginawang ganun.
Lahat ng pumasok na pulis hindi armado. Walang baril kahit isa. Nadala kami, may nakasampa na dyan na mga full battle gear. Ano kung initial reaction dito, pwede yan. Gigibain na nila ang aming gate marchon. Sa pilitan ito. Less than 300 police officers to enforce a warrant against Marwan versus 2,000 to arrest Pastor Kibuloy. If the PNP, the very institution that is mandated to uphold the law, is the one who violates it, where can the ordinary citizen turn for justice and protection? Who will defend the rights of those who are powerless? Alam niyo sa sarili ninyo at puso ninyo na inosente si Pastor at spiritual si Pastor. Mga bayaran kasi kayo. Yun ang totoo. Sa lahat ng mga dissidents, sa lahat ng mga nagkiklaim na pastoral sila at naninira ngayon kay Pastor, nagpaparatang ng kung ano-ano na maruruming maruming bagay, especially yung rape na yan. Alam nyo, kayo yan eh. Kayo exactly kung ano yung sinasabi nyo na marumi against kay Pastor, against sa kingdom, against sa pastoral, kayo yan. Hindi nyo tinanggap yung disiplina, tapos lumabas kayo ng kingdom, tapos ngayon nanggugulo kayo sa amin. Kung totoo yung pinagsasabi nyo, harap kayo. With your bare face. Pakita nyo sa mundo kung yung mga pagmumukha nyo, papa-interview pa kayo dyan sa mga mainstream media. Bakit naka-blur? Bakit nakatago yung mukha ninyo? Kasi alam ninyo, puro kasinungalingan ang pinagsasasabi nyo. Hindi ho tayo walang laban sa dulo. Tayo ang mag-iisip. Ito ba ang bansang gusto ko? Ang kinabukasan ko ba ay ganito na lamang? Sino kayo para hindi kayo pwedeng tanungin? Sa demokrasya po, ang kapangyarihan nang gagaling sa taong bayan. Isa po ako sa unang ginipit ng gobyernong ito na sinuportahan ko simula noong 2015 hanggang po sila ay manalo. Katulad ng ginawa sa SMNI, obviously ito ay isang form of harassment. After ng kay PRD, press lang meron tayo walang freedom. SMNI became the symbol of what journalism in the truest sense of being the pillar and conscience of the country in times of abuse. Tatayo tayo dahil sa katuwiran at kabutihan nating ginagawa kahit lapastanganin pa tayo. Pastor Apollo Kibuloy is running for Senator of the Republic of the Philippines. Pastor Kibuloy will be the senator sa mga mahihirap, senator sa mga ordinaryong mga Pilipino, senador sa mga manggagawa. Madaling lapitan, willing makinig sa lahat ng problema ng taong bayan. He would be an asset to me. I am announcing my full support. And I will campaign for him all throughout the country. Mga kababayan, supportahan natin si Pastor Apollo Kibuloy para sa kanyang mga pangarap para gumanda at mulambo ang ato ang nasod. Mahal ko po kayong lahat. Pagpalain natin ang ating bansang Pilipinas. Pagpalain tayo ng ating muting Diyos. Pagpalain at ibigay natin ang lahat ng kapangyarihan sa Kanya. At tandaan ninyo ito, hindi mananaig ang kadiliman sa bansang ito habang may boses na ganito. Tatagtang. Basta, the truth shall set us free. Amen. Jesus Christ said, you shall know the truth, and the truth shall set you free.